28 ulit mga boss. At isa muna ulit tayong video ngayon. Nung last time na i-feature ko itong newly acquired amp ng channel, Kevlar GX1U. Nung binuksan natin, sinilip yung loob. Naulit ko doon na dahil napansin ko na variable yung fan niya. So, hindi lang basta variable. Pag mahina yung volume mo, hindi umiikot yung fan. Nabanggit ko doon na magdadagdag ako ng fan. So, ito dumating na yung dalawang 40mm fan, brushless na fan. So, idadagdag ko to ngayon sa loob para may constant airflow dun sa heatsink at dun sa regulator circuit. So, nakagawian ko na to eh. Lahat naman ng amplifier ko ganun, may supporting fan. Yung base amp ko, baliktad naman sa kanya. Ang constant na nagdodraw ng init ay yung fan niya sa likod o yung sadyang built-in fan niya. Pero variable din yun, pero hindi yun namamatay. Pag open mo ng amp, umiikot siya. Nagdagdag ako ng dalawa pang fan, tigisa doon sa dalawang channel. 3 inches fan. Tapos yun naman, yung idinagdag ko, thermal control. Pag na-reach ng heatsink ang 45 degrees centigrade, doon lang mag-engage yung additional fan. So dito baliktad kasi nga yung dalawang fan na to, so pag mahina yung volume, wala. Pag naglakas ka, saka siya umaandar. So hahanap ngayon ako dito sa power supply niya kung saan tayo kukuha na isusupply ko dito sa dalawang fan. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. Meron pa akong isang napansin. Ito, yung kanyang thermal switch. So, kasama sa protection circuit na to sa overheat. Mapapansin nyo dyan, 105 degrees siya magti-trip. So, napakainit na nun. Mainit sa kumukulong tubig. So, suportahan natin. Lagay ako dito ng fan. Dito. At suportahan ko din ng air circulation tong circuit na to. Diode at saka yung dalawa regulator. So, kabit ko muna itong isa dito at susubukan muna natin kung hindi ganyan kaingay kasi pagka todo na 12 volts ang nilagay natin dito, full RPM, so posibleng maging maingay. Pag hindi ko matotolerate yung ingay na yon, baka bumili pa tayo ng step down circuit. So ngayon, hanapin muna natin kung saan tayo kukuha ng supply. Siyempre, para malaman natin, ipa-power on si unit. So, yan, naka-power on na. Ang pagkakatanda ko, itong dalawang puti, ang 11 volts sa AC. So, dito tayo check. Alin papunta sa positive ng caps. Ito. Negative. At yun nga, 13.23. So, dito tayo magtatap. So, i-prepare ko na yung hihinang nating wire. Isa lang muna. Para sobrang ingay. Ngayon ko naalala, hindi pala ako nag-order noong step down. Ito pa isa. So, gagamit ako ng double adhesive tape pero wala ako nung may foam eh. So, titingnan ko kung kayang i-hold nito. So, ayan, nalagyan ko na ng konting LED ang ating, ay teka, pangit yan pag sa ibabaw ko pinadaan. So, para naman hindi masyadong pangit. Lagyan natin sa ilalim. Negative.
nakakabit na siya. Tingnan muna natin kung gaano kaingay. So, for the meantime, tutuunan ko lang siya and power on. Oh, okay lang pala. So, may konti, pero pwede na. Hanap ko lang ng position para pwede. At ito lang yung ating lalagyan. So, yan lang mga boss ang aking gagawing taga-hold. At ipipress lang natin ang madiin. So, try. Ayan. So, naka-add na tayo ng isa. At kung ganyan lang siya kaingay, pwede kong i-add tong isa dito. Eto, nakadagdag na ngayon ng dalawang fan. So, tingnan natin. O yan, lakas ng airflow dito. So, kahit gamitin natin ngayon to sa matagalang paggamit, sure ako na hindi masyadong iinit. Kasi pag nag-high volume tayo, mag-engage tong dalawa na to. Hihigupin niya palabas yung hot air. Ito namang dalawa ang nagsusupply ng cold air. So, okay. So, ayan mga boss. Simpleng pag-a-add lang muna ng fan ang video natin ngayon. So, piniprepare ko lang to kasi nga on Saturday, 2 days more. 6 nga ba ngayon? 6 nga ngayon. So, sa Saturday ay full test to. Maghapon at high volume kasi nga naisip ko instead na full range ko siya gamitin para mas matesting natin. Kasi ang pagdadalhin ko ng base pero D8 lang ang plano kong dalhin, mabigat kasi yung D12. Tsaka hindi kasya doon sa akin sasakyan. Walang susundo ngayon. So abangan nyo na lang yung full test natin ito. Malapit ko nang i-upload yun. So malaman natin sana naman walang maging problema. So, salamat nga pala ulit dahil sa mga subscribers at doon sa mga bago nating subscribe. Thank you very much po. Medyo dumadami na tayo. Sa mga request na video na nakalimutan ko na, comment nyo lang, paalala nyo na lang sa akin. Yung mga tatanong kung tungkol sa comparison dito at saka kay Johnson. Wala kasi akong Johnson products. Wala pa ako kahit isa. So, hindi ko kaya mag-comment doon. Yung nagre-request ng RMS ni GX8, unfortunately hindi akin yung amplifier na pinicture ko dito. Wala sa akin din yung amplifier na yun. So kung hindi ko mapagbigyan yung inyong request, ibig sabihin wala ko equipment dito sa bahay para gawin yung video na nire-request nyo. Kung mga meron ako, okay yun. Pipilitin natin gawin. So again, thank you! Yeah, yeah.